James for three. Alvarez is attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Pat and Sara Morales, si Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Rosalie Centillas, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, and Baby Navisaga. Sa pagbabalik po ng Puso ang Lakas, ang guest po natin ay isang coach from Cagayan de Oro, multi-sports. But eventually, napunta siya sa isang laro na close to his heart and coaching kids, mga bata, ages 7, 8, 9, and 10. Ito yung mga edad na mahirap magturo, pero mahal niya ang mga bata, mahal niya yung sport, at mahal niya ang Panginoon. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Pusong kampyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a softball coach of the Elementary High School of Bulwa High School sa Cagayan de Oro. Let's all welcome Coach Sam Managantan. Hi Coach Sam. Hello, good afternoon. Coach Sam, no? Marami akong nai-interview and we all know that the number one sport in the Philippines when it comes to popularity is basketball. Saan ka ba nag-umpisa dito sa iyong love sa sports? Bago ka naging
softball coach ng Bulwa Elementary School? Yung first love ko talaga na laro is yung sipak takraw. When I was grade 5, nakahiligan ko kasi yung maglaro ng yung ball control ng, we call it in Bisaya takyan. Kasi yun yung nakahiligan ko, tapos nakita ako ng coach na magaling ako mag-control. Sabi niya, maglaro ka ng takraw. Ano yun, coach? So doon nagsimula. Then hanggang naging high school, naglaro din ako ng takraw, at buti naman na-expose tayo, nakarating tayo ng regional sa paglaro ng takraw. And then nakita nila na, kasi spiker yung yung position ko doon. So nakita nila ako na malakas ako tumalon. Pare, pwede ka bang kunin namin na taga-rebound sa basketball? Sabi ko, hindi ako marunong maglaro ng basketball. Mo lang doon sa sama natin kasi malakas ka tumalon. Tapos naman, pare, doon ka naman, tulungan mo naman kami doon sa yung volleyball, kasi din ka sa maging blocker ka namin. Wala kaming blocker. Na-expose din ako sa mga ibang laro. Saka ngayon naman, napunta tayo sa softball kasi one of the teacher na believer din na kilala natin. Nag-met kami sa FCA doon. Sabi niya, pwede mo naman ako tulungan sa school namin kasi andon yung misis mo nagtuturo, as way of my payback daw. So doon nagsimula ako, nag-volunteer. Coach Sam, itong Bulwa High School ay sa Cagayan de Oro. Tama, no? Yes, coach. And because of sepak takraw, naging varsity team kayo ng high school, did it open opportunities na ikaw ay makapaglaro ng varsity team ng isang kolehiyo diyan sa Cagayan de Oro? Hindi tayo pinalad, coach, kasi sa dami ng mga player. Okay. Hindi tayo Nakuha. Pero ano ang pinaka being a sepak takraw player, no? Tapos naging basketball player ka pa, being a rebounder. Tapos naglaro ka pa ng volleyball player, ng volleyball, dahil sabi nila mataas kang tumulon, mapapakinabakan ka in blocking, no? So what makes you come alive when you were playing the sport of sepak takraw? Saan ka nag-enjoy doon? Nag-i-enjoy kasi one of the thing na nag-i-enjoy ako, marami akong mga namimit na mga bagong friends, kasi person kasi ako hindi bali sa akin na matalo kami, basta I earn, or marami akong na mga friends. Yun po yung interesting po sa akin. Lalo na pupunta kami sa ibang mga lugar. Yun. And Coach Sam, nabanggit nyo na naglaro kayo sa malamang district meet. Ano ang pinakamalayong inabot nyo? Napili ka sa district or regional meet, and sa isang palarong pambansa or palarong within the region? Sa region 10, nakapaglaro po tayo, pinalad tayo nakalaro. Yung sa sipak takraw po, when I was in Camotes Island, kasi doon ako nag-high school. Pero hindi rin ako nadala kasi bawal kasi yung dalawang ball games na nilalaro. At that time, sabi ng yung
mga pumapili ng galing ng Manila para dalhin kami para sa Philippine team. Sabi nung pumipili, bata, mag-prepare ka kasi you are one of the person na pinili namin. Tapos, nakita niya ako ulit naglaro sa baseball. Sabi na, bata, sayang ka. Bawal 2 ball games. Hindi ka na makasama sa sa Philippine team. So, doon, it make me sad. Sakit yun sa akin. So, that then, na-realize ko na focus lang talaga sa isang ball games at sa isang athletics. Pero Coach Sam, magaling kayo. Ibig sabihin, if you can play sepak takraw at magaling ka doon, tapos nakakapaglaro ka rin to represent your area or your territory or region when it comes to baseball. So multi-sport, ibig sabihin, gifted ka athletically kasi you can play 2 sports. Yung isa paa, and yung isa naman kamay. Gaano ka-blessed also when it comes to playing baseball? Meron pa ding ayaw talaga ng yung nagsabi sa akin, bata, ano bang ginagawa? Pinapatay mo yung sarili mo? Kasi nakita niya din ako naglaro sa javelin throw, nagsha-shot put ako at saka nagdi-discus throw. So sabi niya, wala na bang ibang taong magre-represent sa school niyo? Ikaw lang ba talaga? So, ganun. Siguro, salamat sa Panginoon na parang siguro, fast learner lang siguro, Coach. Dali lang makaano. Alam mo, pwede ka naman fast learner, pero pwede naman na hindi coordinated yung kilos mo, no? Pwedeng, ang bilis mo nga matuto, pero wala kang quickness, or wala kang power, or wala kang strength, or wala kang yung IQ, no? IQ to play the sport, no? Ang tinatawag ko dyan is kinesthetic intelligence, no? Kasi you can adapt mabilis kang makapag-adapt, no? Matuto sa sport of baseball. Ang baseball is hand and eye coordination kasi pumapalo ka. While ang sepak takraw naman, paa at saka mata. Anong tingin mo? Ito ba ay one of the gifts that the Lord has given you? At paano kanya blines doon? Yun nga, sabi ng mga kakilala ko na, alam mo ba, kami, isang sports lang yung alam namin. Gusto namin yung mag-learn sa iba, pero parang ayaw ng katawan namin, isip lang at saka yung ano lang gusto. Hindi sila talaga matututo. Sabi ko na. Yun nga, no, na ikaw ay... Salamat naman sa Panginoon. Yun nga na ikaw ay nabiyayaan, no, ng intelligence, kinesthetic intelligence dahil you were able to learn the sport and tingin ko play it well, no? Hindi kasi lahat others can play a sport but pwedeng recreational level. Now, Coach Sam, ano yung greatest highlight of being an athlete sa'yo? Ang highlight ko sa akin nung na-met ko si Coach Liza Mayo na na-introduce sa akin yung Fellowship of Christian Athlete. Kasi I used to coach also basketball. First time, kasi hindi ko pa alam yung anong ginagawa ng fellowship. Akala ko focus lang sa fellowship. From the word Fellowship of Christian, sa mga believers lang. Mga 3 buwan lumipas, may tinanim ang Panginoon sa puso ko na, Lord, ito na yung ito na yun. Dito na ako tatanda kasi yung love ko sa sports, balanse na yung ko, maturo.
nagtuturo ako ng sports, at the same time, yung word ni Lord, hindi halata na yung sinasabi kong mga ano, kasi I used to cut our games in between or before mag-end. Meron akong kinukot na verse pero hindi ko sinasabi na sa Biblia. So, kasi hindi ko alam na ayaw ko ma-offend yung mga players kasi usually tinuturoan ko talaga is mga walang relasyon sa Panginoon. So yun yung heart ko na, Lord, sana naman hindi lang yung sports lang alam din nila ang Panginoon at saka naging din. So yun yung highlight sa akin na salamat din kay Coach Ruel dahil din sa kanya. Sabi niya, may kilala ako na yun ang ministry. So, ang term pa nga doon is gawin mong huddle yung Bible study mo. Ano ba yung huddle? So, doon yun yung mga pinasalamatan ko sa Panginoon. It's a blessing talaga na may diin o may purpose at saka bigat yung ginagawa ko sa sports. So Coach Sam, no, ang binanggit mo is the greatest thing that happened being a coach, no, is being able to share the good news, yung gospel, no, yung salita ng Diyos sa mga atleta mo na wala pang relationship sila sa Panginoon o kaya hindi pa nila talaga kilala ang Panginoon, no? Bakit importante na makilala nila ang Panginoon besides playing the sport? Kasi other coaches, they just want to teach the sport, but sa'yo hindi yun, no? Hindi siya yung importante. Ang importante sa'yo is playing the sport and then teaching them about the Word of God. Bakit very important sa'yo yun? Kasi ito talaga yung unang tinuturo ko sa kanila kasi yung basketball, any sports, lalampas din yun pag lumipas, pag dating ng panahon na tatanda na, the biggest game naman sa buhay natin is yung laro sa buhay talaga, yung the game of life. So pag wala kang Panginoon, talo ka talaga sa game ng life mo. Kasi ikaw lang yung ikaw lang. Pero pag may kasama kang Panginoon, yun, kahit mahirap, yun yung ko sa talaga. Hindi naman ako naninilit kung ayaw tatanggap sa Panginoon. Pero yun yung palagi kong sinasabi. The very important in life, the very important game is the game in life. Pag wala kang Panginoon, hindi mo kasama siya, talaga miserable ang buhay mo. So, yun ang yung sinasabi ko, Coach. Totoo yun, no? Coach Sam, no? Ang pinaka-importanting laro ay yung the game of life. We can lose any ball game, no? We can lose championships. Ayaw naman natin matalo. Siyempre, kung kaya nating manalo doon, tapos mananalo tayo sa game of life, yun yung pinakamaganda. Ang talagang panalo ay yung game of life, bonus na yung winning the championship, no? Yes. And yes, maraming mga coaches and athletes na akala nila yung, siyempre sa kanilang knowledge, that the most important thing is to win a championship, lalo na college level or professional level. But everything, all of this will pass away, no? Sabi nga, I was reading the Word of God kanina sa 1 Peter, no? Sabi nga na, the grass fades and withers, but the word of the Lord endures forever, no? And ang importante is may relationship sila sa Panginoon. But before mo nakilala ang Panginoon, no, you went through life playing the sport,
playing basketball, playing volleyball, playing sepak takraw. In fact, nag-athletics ka, pumunta ka pa nga sa javelin, no? And ano yung memorable thing na naalala mo? Yung makes you come alive when you were a player? Ano yung mga victories mo sa sport na you would want to share with us? And bakit siya memorable sa'yo? Ang pinaka-memorable sa akin, yung naglaro ko sa Cebu. Kasi memorable yun sa akin kasi yung mga kasama ko sa team, may binigyan na kasi nagdasal ako na Lord, please naman wag mong i-allow na matapos tong laro namin na hindi ko sila masabihan tungkol sa iyo. So yun yung hindi ko ma-express yung saya na hindi na importante sa akin, coach, na manalo ba kami o hindi sa game. Basta yung feeling ko na Lord, kasi first time ko po yun nakapag-share. Iba talaga yung feeling na lalo na positive yung respond nila. Tumanggap sila sa Lord as their Savior. Masaya talaga. Tapos, kahit second na kami noon, kasi winner take all yun yung laro namin. Kung sinong team, yun yung lalaro sa palarong pambansa. So, anong sport po yun? Sepak takraw po, coach. So, sepak takraw, nag-enjoy ka going to Cebu, and then yung most memorable moment for you is being able to share the gospel, even though hindi nga kayo nanalo, no? And sabi mo nga, no, maganda yung response nila. So, hindi ba sila medyo parang nagsabi na, ano kaya to? Ano ba to si ating teammate na si Sam? Bakit ba siya nag-share nitong importanteng balitang to? Hindi ka ba nila tinanong about that? Hindi naman po kasi during sa aming mga practice po, nakagawian ko po talaga na I used to pose and kasi sabi ko walang warm up, walang practice, di tayo magsimula pag hindi tayo makapag-pray. Yun lang yung gusto kong, walang verse, wala talaga. Parang na-prepare sila sa Panginoon dahil doon. Kasi gusto kong mag-start before practice, anything na ginagawa namin, stretching or ano pa, dasal muna tayo. Yun, bago kami umuwi, dasal muna tayo para for protection. Yun lang, coach. Pagdating doon siguro sa prepare na ng Panginoon ang heart nila. Mm-mm. So at the end of the day, it's all about the Lord, no? All we have to do is to be faithful, available, and teachable, no? To be also obedient kasi binigyan niya tayo ng utos na go and make disciples of all nations, no? To share the gospel and to disciple people, no? And right now you are the head coach of Bulwa High School, no? Yung elementary team, no? Anong mga ages ng mga players nito sa softball team? Ages nagsisimula po sa mga 9, coach. 8, even 8 to 13 years old. Ano yung joy mo dito in being a coach for these kids? Hindi siya madali, no? To coach mga bata ages 8, 9, 7, 8, 9, 10. Ano yung joy mo dito? Siguro ang joy kanina po kasi kaninang mga 2 o'clock kasi kanina dapat meron kaming practice. Pero yung partner ko na coach na teacher, may room na binigay sa atin para doon ilagay ang mga gamit natin. So
sabi ko sa kanila, kids, hindi muna tayo maglaro ngayon kasi linisan natin, we need to clean up the room para sa ating gamit kasi yung room ng teacher yung naging bodega sa gamit namin eh. So, some of them kanina, sabi nila, Coach, practice na tayo, may araw pa naman. Sabi nila, may araw pa naman, pwede na naman tayong mag-practice. Isa talaga na nakita ko na joy kasi yung closeness namin, na-build yung trust, iba na. And yun, namimiss nila ang yung isa't isa sa amin. Lalo na yung sabi nga, Coach, kailan tayo kailan naman tayo mag-huddle? So, yun yung look forward sila sa ganong kasi namimiss daw nila. Nag-enjoy sila no sa yung camaraderie, yung fellowship, and then I think they find joy no in playing the sport no as an individual, as individuals, and then also as a group. Ano yung pinakamahirap being a coach sa mga batang ito? As I observe, mahirap coach kasi may mga sitwasyon na parang hindi sila nagkakaintindihan. Parang may sometimes grupo-grupo sila. Kasi meron naman talagang totoong, hindi ko lang sinasabi sa grupo, na may mga mahila talaga, matagal yung hindi pa marunong mag-catch, parang delayed ba ang sila mismo, yung mga fast learner, ibang grupo yun, parang ganun. So, masakit sa akin na yun yung mahirap na nagkukumpul-kumpul ba yun sila. So, yun yung mahirap sa akin at saka it's my prayer na bigyan ako ng Panginoon paano ko yun na-deal na hindi naman masakit or approach na generic na approach, coach. Coach Sam, so lumalaban kayo ng mga games, dumadayo kayo at may league ba para sa mga batang ito sa Cagayan de Oro? Lately, nakapaglaro tayo ng hanggang division meet po, coach. Awa ng Lord, kahit first timer tayo is nakakuha tayo ng second place. So amazing daw sabi nila, bago pa kayo, bakit kayo nakapag-flip place? Coach, being a player before no, and then right now being a coach, tingin mo what makes a good coach no? Ano yung mga kailangan ng isang tao kung siya ay gustong maging coach? Ano yung mga katangian na importante sa iyo na dapat ang coach meron? Ito yung sinasabi nila palagi sa akin na isa daw akong people person, and I love serving talaga. Kanina nga sabi nga, Coach, utusan mo kami. Anong gagawin namin? Asan to ilagay? So, hindi ako usual people na nag-uutos. Gusto kong ako mismo yung magawa. Siguro yung talaga, to serve. To serve. Yun yung mga bansag nila sa akin. Yung tao na yan, willing yan mag-serve. Basta't may time. So, yun yung pag tinatawagan ako, yes, this is Coach Sam. How can I help? Yun yung masabi nila, hashtag. Sa akin. So serving, no? And naalala ko, yung one of the things na kailangan talaga ng coach is to serve and to help and to teach, no? Kasi
you cannot give something na wala ka, no? Mahirap pilitin yung isang bagay na gusto mong mag-coach pero you don't want to serve. You are serving kids, no? You are teaching them to become better athletes sa sport of softball. Mas tinuturuan mo silang matutong sumalo or to bat or to run. And mahirap gawin to kung yung coach ay napipilitan lang, no? But for you, sabi mo nga, it comes natural dahil I think it is a gift from the Lord, no? That the Lord gave you this attribute, no? To be a servant, no? And kung ikaw naman ay mahilig mag-serve, ano naman ang gusto mong katangian ng mga players? Siyempre, meron kang ayaw. And ano naman yung nakikita mo? Dahil marami tayong nakikinig na may mga magulang na who can give advice to their kids na may nadinig sila na ito pala ang gusto ng isang coach, no? Isang softball coach. Ano yung mga gusto mo? Two characteristics ng mga players na gusto mo. Ang first ko talaga, coach, is yung masipag, tsaka teachable. Kasi pag diligent kasi yung person, kahit hindi mabilis matuto rin yun eh. Kagaya ko, pag sa start pa lang, sabi ko, dinidemo ko talaga yung anong gagawin namin, ano kahirap, ang igotro nila. Tapos tinatanong ko, kaya mo to gawin? Kaya mong kaya mong mag-dirty o to get dirty? Kasi yung may part na talaga mag-dive ka sa sa lupa. Yung mga ganung execution. So maraming nagki-quit. So at first pa lang kasi usually 0 to 1 yung mga graders, di ba? Yung mga elementary. Isa din yung gusto ko, isa yun, teachable, saka yung pangalawa, masipag. Binanggit yung masipag kasi tatalunin niya yung kahit mas magaling, mas may talento, pero pag tamad, eventually malalaglag yun. Just like in the college ranks, even in the professional, may mga players talagang binayaan ng sobrang talento, no? Pero dahil yung less talented, sinaga nila on a daily basis, no? Hanggang mamaya naging kasing skillful na sila. Mas talented nga, pero in terms of skill, halos pareho na. But ang tinitignan kasi ng mga coaches, yung taong masipag, no? Yung walang attitude problem. Tapos teachable. Ang taong teachable, humble. Kasi willing to learn, no? Pag ikaw naman ay hindi ka teachable, no? So, proud, mayabang, feeling mo mas marunong ka na sa coach, no? Coach, nakapag-coach ka ba ng mga players na even at a young age, feeling mo na medyo hindi sila teachable dahil meron silang pride? At first, hindi ko makita, pero later on, pag marami nang alam, doon yun magsimula, coach. Yun yung na-observe ko. Later, pag marami nang alam, nung parang nakita na sarili nila na ay, pwede na rin akong parang may na sa sarili, self-confident na sa sarili, sobra na. So, yun yung na-observe ko, coach. Nagiging overconfident. Ginagawa ko doon is ginagamit ko sila na instead na ako yung magtuturo, sila yung ginagamit ko na magtuturo. So later on, sabi din nila na, coach, burn out na ako, parang ayaw ko na kasi may hirap pala. So sinasabi ko sa kanila na akala ko kaya mo na kasi yun yung gusto mo eh. Later on, nag-give up na sila, coach.
Kasi binibigay ko sa kanila yung part ng mga mga training. Mm-mm. Coach, binanggit mo gusto mong masipag, gusto mong teachable. Ano naman yung mga nakita mo na ayaw mo sa isang player, no? Na syempre ayaw natin ng tamad, ayaw natin mayabang. Ano yung bagay na ayaw mo sa isang player, no? Ayaw in the sense na siya ay nakakasira ng isang team. Isa lang, coach, disobedient. Okay, disobedient, okay? Bakit ayaw mo ng disobedient? In any play, kasi pag meron tayong gustong mangyari sa playing time, pag may attitude talaga siyang ayaw niya, hindi siya susunod, masira yung natin yung first, pag practice, yung mga development na mga execution, lalo na sa actual na game. So yun ang sisira sa laro pag disobedient talaga. Sabi ko, pag ito yung karakter niyo na palagi yung pinapakita, reserve ka lang talaga palagi. Sabi ko, hindi ka maging first five o mga first na sasabak. Reserve ka muna. Coach, ano yung greatest joy mo being a coach dito sa softball team? We're talking about yung isang game na talagang nag-enjoy ka coaching that game, and why? May naalala ka bang game na kakaiba at nag-enjoy ka coaching your kids? Yung last na laro namin, fighting for kasi hindi ko po na-expect na sila yung nagsasabi, coach, hindi kami makapaniwala na if we win this game, lalaro tayo ng championship. So, sabi ko sa kanila, ano bang gusto niyo mangyari? Na gagawin namin ng lahat, coach. Sigaw ka lang. Kung anong gusto. Sigaw ka lang kung anong gusto namin kasi 0-1 lahat to, coach na mga player. In terms of skill, no? Skill, baguhan. 0-1 kasi hindi pa marunong mag-catch. Lalo na yung ground ball na ay nahihirapan pa. So, saka yung mga parents, one of the parents talaga, sabi niya, one of karakter na na-observe niya sa anak niya na hindi na talaga nagmumura. Yun ang isang, para sa akin, blessing na yun na sabi niya na kapag ano daw ginawa ko na ayaw na magmura ang anak niya. So, sabi ko naman, pag during sa game, pag nagmumura, tabi ka muna ha. Parang ganun, parang disiplina, coach ba? Tabi ka muna ha. After mga 2 minutes to 3 minutes, balik ka ulit. Ganun lang. So, yun yung mga training namin na siguro na nadala sa bahay nila. Coach, bakit importante sa'yo na hindi na bawal sila, no, as much as possible to say things na masakit sa tenga? Ako, minsan naglalakad ako, kasama ko yung daughter ko, no, tapos may madidinig kang nagmumura. Tapos ang pangit pakinggan. Tapos lalo ng pangit, parehong pangit, no? Pero lalong pangit pag ang nagmumura ay babae pa. Parang kakaiba, no? So, bakit importante sa iyo yun? At ano ang ginagawa mo? Bakit sila hindi nagmumura? Ano yung ginawa mo? Kasi hindi naman dahil binabangko mo sila o tinatanggol mo sila sa laro. But meron kang sinabi na talagang pumasok sa kanilang kaisipan na hindi nila gagawin yun? Ang isa ko lang sinasabi sa kanila, coach, na pag ginagawa natin yun is sa atin naman walang epekto.
Pero sa mga taong nakikinig, unang-una sa parent natin, sa kapatid natin, it hurts. At then pangalawa, yung respect nawawala pag nagsasabi tayo ng mga bad words. So, pangatlo, yung sa laro naman is ayaw kong maging ganun yung ambience namin o yung karakter ng mga player kasi may referee may umpire. Meron tayong kalaro. Paano natin ma-win yung kalaro natin pag minumura natin? Paglabas magkita tayo sa labas. Hindi tayo malayo tayo sa ating kalaro. Yun yung importante. Coach, na ginagawa ko. Dahil alam mo yung nagmumura ka, nagsasabi ka ng mga salitang siguro natural, no? Kasi naging habit, no? Naging habit, but unti-unti mo ngang tinatanggal o pinuputol. Pag nagmura ka, tapos may kalaban ka, kahit sabihin mo lang na expression mo yon, pag feeling niya sa kanya papunta yun, mangyari mag-aaway pa. Tama ba? Yun ang intense doon. Intense na mangyari. Oo. And Coach Sam, paano mo? Ano ang ginawa mo? Paano mo sila medyo natanggal yung habit na yon? Ano yung ginawa mo? Partly during sa practice namin pag malate at saka yung may execution kaming mahirap na mga ginagawa, hindi nila mapigilan. Magmura sila kasi nahihirapan or napipressure. So, doon banda, ang pinaka nung una is ayaw ko naman talaga gagawin. Pinapagawa ko sila na push up. Pag isang beses sila nagmumura, isang push up. Pag dalawang push up. Pag marami din yung push up. So, simpleng lang po, disiplina. Disiplina, no? But, ang isang bagay na binabanggit mo is lahat ng player mo ay madidinig nila ang salita ng Panginoon habang sila ay player mo. Anong ginagawa mo? That you share the word of God. How do you do it being the coach? And at the same time, para ka ng Bible study leader or huddle, ano yung mga ginagawa mo to make sure that they would get to know the message? Sa ngayon naman, may material tayong ginagamit sa FCA, yung character building. Pinipili ko yung mga execution na fit sa execution at saka sa verse at saka sa character. Hindi nila nahahalata, coach, na yun pala ang sinasabi ko, word na pala na yun ni Lord. So sabi ko sa kanila, yun yung pinaka-importante na execution natin na magiging talagang will ni Lord. Coach Sam, regarding yung word ni God, lagi mong binabanggit, do you have a favorite verse na gusto mong i-share sa mga nakikinig sa atin? Ang favorite verse ko po is yung Philippians 4:13, coach. I can do all things through Christ. Bakit siya naging importante sa'yo? Para sa akin talaga pag wala ang Panginoon, wala talaga ako wala akong magawa. Pag wala akong relationship sa Lord, hindi ko masustain kahit anong area apart from the Lord. Hindi ko talaga masustain. So, yun din yung sabi ko sa mga bata na gusto niya ng consistency, nasa Panginoon yun. Hindi sa atin yun.
dahil yun sa Lord. Coach Sam, paano mo nakilala ang Panginoon? When I was grade 6, I came to know the Lord through Sunday school coach. Nagpapasalamat ako sa aming Sunday school teacher. Nagtiyaga sa amin na nag-one-on-one na nag-deal sa amin tungkol sa Panginoon. Kasi doon yung turning point ko, coach, na nagsimula na bago yung buhay ko at saka yung pananaw ng buhay ko na natanggap ko ang Panginoon na bilang aking Diyos at may Savior. Coach Sam, thank you very much for being a life coach. Kasi we can teach the sport, but at the end of the day, if they do not know Jesus, they don't have a relationship with Him, pupunta sila, nakakalungkot, pupunta sila sa isang lugar na ayaw ng Diyos mapunta lahat. Diba? Ayaw ng Diyos na mapunta sila dahil sa katigasan ng puso nila na ayaw nilang kilalanin na si Jesus ang tanging daan. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I'd like to share this verse sa'yo, yung sa ating mga nakikinig. Dito sa Mark 8 verse 36. Mark 8 verse 36. What will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Sa iba, what will it profit a man if he gains the whole world yet he is going to forfeit his soul, Dahil ang tao, kahit lahat nasa iyo na, lahat ng kayamanan, lahat ng mga material na bagay, pero hindi mo kilala ang Panginoon. Wala kang relasyon sa kanyang anak na si Jesus, na siya lang ang tanging daan. Sayang. Kasi apart from Him, we can do nothing. Apart from Jesus, sabi nga ng iba, kilala ko si Jesus Ang tanong doon, hindi Ang tanong is, kilala ka ba ni Jesus? Di ba? So, ang goal natin dito is to share the word sa ating mga players, ginagawa nga ni Coach Sam, and yung mga players magkaroon ng relationship, with His Son, the Son of God, si Jesus. So that one day, those who would know Jesus and have a relationship with Him will also be with Him when He comes back. That we will be in paradise. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.